Sige, umpisa na natin kasi medyo lumalalim na po ang gabi. At alam naman natin at di naman natin kinakaila or di naman lingid sa ating Jane Yap, hello. Hindi naman lingid sa ating kaalaman mga kababayan yung mga pagsasalita nitong mga Duterte sa Davao, sa Cebu, lalong-lalo na itong si Mayor Baste. Okay? At dahil sa pagsasalita na yan ni Mayor Baste, mga kababayan, ay medyo sinita po siya ni DILG Secretary Benher Abalos, ano? At syempre basahin po natin yung statement ni Secretary Abalos. Ayan po. Okay, kailan lang ito? Kahapon lang ata ito, kaninang umaga lang ata ito, mga kababayan, na ginawang statement ni Secretary Abalos. DILG Secretary Benher C. Abalos Jr. Statement of Benher Abalos Jr. Ang sabi niya dito, some of the remarks made by local officials at the Hakbang Maisog prayer rally last night were quite disturbing and inappropriate. Okay, as public officers, we should always make sure that we conduct ourselves accordance with the dignity of our office. We should set example to our constituents as we represent our community, most especially the youth who are watching. We should avoid using vulgar, abusive language. We can always communicate our opinions with civility. We must always keep in mind that the code of ethics of public officials requires that we carry ourselves with integrity, professionalism, and respect to all colleagues and to all people at that. In some, let's promote professionalism, good conduct, respect to the institution, and embody the aspiration and values of the Filipino people. Okay. Alright, so, maliwanag na maliwanag po dito mga kababayan na ang binabanatan dito ni Secretary Abalos ay si Mayor Baste Duterte, kasi ito ay sinasabi niya local officials dito sa Hakbang ng Maisog. Parang kinukundi na po niya mga statement ng kampo ng mga Duterte, lalo-lalo na itong si Baste Duterte, kinukundi na po ito ni Secretary Abalos. Okay? Na parang wala daw professionalism, kailangan sundin daw yung code of ethics ng mga public officials, kailangan maging professional, kailangan may integridad, kailangan may respeto sa mga kasama. So, ay napaka-decente naman po pala ni Secretary Abalos. Okay. So, alam nyo, Secretary, no, hindi naman po mangyayari yung mga rally-rally na yan, no? Kung wala pong nakikita ang taong bayan. Ang pinaguhugutan po ng rally na yan ay ang taong bayan. So, alin po ba ang dapat natin pagtuunan ng pansin? Yung nangwawalang hiya sa kaban ng bayan or yung nagsasabi na huwag ilagay ang mukha ng kandidato or ng politika sa mga ipinamimigay na ayuda? Alin ho kaya doon ang pinaka-importante? Alam nyo, Secretary, na-offend po kayo doon sa pagmumura, sa paglalabas ng sama ng loob ng isang local officials. Sumasama po ang loob nyo po doon. Kung pagbabasihan po natin, ito pong statement ninyo. Alin ho kaya doon ang importante, Secretary? Na-offend po ba kayo doon sa mga statement na naglalabas ng sama ng loob? Yun po ba dapat ang ating o yung pangwawalang hiya sa taong bayan? Pangbababoy sa pera ng bayan. 'Di ba? Kasi ang pinag-uugatan po nito na itong Hakbang ng Maisog po na ito ay yun pong People's Initiative. Okay? Sabihin na natin may halong politika, pero ang pinag-umpisahan po nito, ang pinag-ugatan ay yung People's Initiative na di umano ay merong nangyayaring bayaran. Okay? Pero wala naman po kayong ginagawa. Di ba? Wala kayong ginagawa para imbestigahan. Nasa DILG din po kayo. Bahagi po kayo ng gobyerno. So, parang medyo alanganin po ata yung natin. Dahil parang sinisingle out lang po natin
no? So, bawal na ho ba, bawal na ho ba labas ng hinanakit, maglabas ng opinyon ang isang local officials, maging ang ordinaryong mga Pilipino. But anyway, Nor Kasim, thank you so much sa iyong pahulay, Nor Kasim. Pet Malos, Lodi Pet Lodi Pet Malos. At syempre, Imelda said, thank you so much sa ano ba tawag dito? Membership. Pet Malos, Lodi Pet Lodi Pet Malos. So, hindi na po pala kaaya-aya yung maghamon ang isang barangay officials or yung local officials na magbigay ng ayuda ng walang muka. 'Di ba? Kasi hindi naman po pera yan ng mga politiko yung pinamimigay na ayuda, 'di ba? Bakit ho laging may mukha, 'di ba? Yun lang naman po eh. Yun lang naman po yung sinabi ni Mayor Bastidon maliban sa pagkadismayan niya dito sa sa insurgency ng ating bansa. Wala naman po tayong ibang narinig doon. Okay? So, yung pagkadismaya sa insurgency ng bansa at yung paghahamon niya sa isang politiko na mamigay ng ayuda ng walang pangalan at walang mukha. So, disturbing po pala ang tawag nyo doon, Secretary. So, nakaka-disturb po pala. Okay. At dahil nga, mga kababayan, disturbing po pala yon. Eto kaya. Nako. Hindi po ba ito disturbing, Secretary? Alam niyo mga kababayan, dahil sa statement na yon ni Secretary Abalos, may nagbo-viral po ngayon, okay? May bumuelta po para kay Basti Duterte, okay? May nagba-viral po ngayon na picture, kumakalat itong picture na may kayakap po si Secretary Abalos na isang babae. Okay. So, ito kaya, hindi ito, parang sa tingin ko ito ay disturbing. Pero ang sweet naman pala niya, no? Ang sweet ni Secretary Abalos, oh. Diba? Ang sweet. Kayo naman, wala namang problema magkagusto ang isang lalaki sa isang babae, 'di ba? Wala pong problema 'yan. Kung wala pong asawa. Pero ang tanong, wala bang asawa si Secretary Abalos? Alam ko mayroon, hindi ko alam kung together pa ba sila ngayon. So tulad na sinabi ko, mga kapatid, walang problema, no? Walang problema na magkagusto ang isang babae sa isang lalaki, lalo-lalo na kung walang sabit. Pero kung may asawa, doon tayo magkakaproblema. 'Di ba? At ang pagkakaalam ko, hindi pwede yung asawa ni Secretary Abalos. 'Di ba? Naku, magagalit si Mrs. nito. Tanong lang ho, Secretary Abalos, sinits ite na babaeng ite. Okay? Kalat na po sa social media to, Sek. Okay? Pinagpipiestahan na, pinagpipiestahan na to sa social media matapos mag-post si Jason sa ng cryptic post doon sa kanyang Facebook page. Bilib na ako doon sa bilib na ako doon sa banat ni Secretary Abalos na kailangan dapat ba-integrated tayo, sundin natin ang code ethics ng mga nanunungkulan sa bayan. Diba? Dapat maging professional tayo. Yun ang sinabi. Integrity, professionalism. Tapos may biglang lalabas na ganitong picture. Okay, sira ang statement. Ito po ay kalat na ngayon, no? Kalat na po ito at marami ng marami na nag-share and all that. So, sino daw itong babae na kayakap ni Secretary Abalos? Ano sabi dito? Basahin nga natin.
Ayon sa post ni Olivia Mayan Pope, okay, na may caption na, "Pakipak check po if disturbing and inappropriate ba ito, Mr. Abalos?" Yan ang sabi po dito. Tapos, ang nakalagay dyan, kasama dyan sa screenshot, "Yes, that's Mayor Benher Abalos. Alright? But no, that isn't the Mandaluyong City First Lady Carmelita Aguilar." Okay? So, ang asawa ata ni Secretary Benher Abalos ay itong si First Lady Carmelita Aguilar. Sabi dito, according to the various posts on the internet universe, that is allegedly Generica Edon Bagang, the winner of Miss Mandaluyong 2008. A former aspirant from Star Trek Batch 4 of GMA7. Nako. Kumpirmado. Diba? So ito mga kababayan, no? Wala namang problema, tulad yan na sinabi ko eh. Wala namang problema. Kung nangyari ito, wala pang asawa. Si Secretary Abalos. At kung makikita natin sa picture mga kababayan, itong picture na to is back in 2009. Okay? 2009, matagal-tagal na rin. Okay? Matagal-tagal na rin. At yung 2009 ba, siguro wala pa namang asawa si Secretary Benher Abalos noong 2009. Diba? So sa tingin nyo, hindi ko alam kasi, hindi ko tawag dito, hindi ko naman nasusubaybayan si Secretary Benher Abalos. At hindi naman nga ito ang topic natin, kaso nakita ko, nagba-viral nga, maraming nagsishare. Diba? So, that picture is back in 2009. So, ang tanong ko sa mga nakakakilala, wala pa bang asawa si Secretary Benher Abalos noong 2009? 2009? Ako wala pa akong asawa noong 2009. Pero hindi naman nagkakalayo ata edad namin ni Secretary Abalos. Kasi 2009, wala pa akong asawa. Nag-asawa ako 2005 ata eh, no? Okay, 2005. 2015 ba? Tama, 2015. 2015 at hindi, 2005 pala. Nalilito na tuloy ako mga kababayan. Okay. So ito mga kababayan, itong picture na to para patas lang, okay? Hindi pa po secretary dito, Hindi pa po secretary dito si Secretary Abalos. Mayor pa siya. Nakalagay naman dyan, no? Yes, that was Mayor Benher Abalos. Okay? So, Benjon Amora, meron na, 2009. Naku po, yari tayo dyan. Kung ngayon lang to lumabas na picture na ito, ay yari. Hindi po tayo nag-post ng picture na yan. Nakita lang po natin dahil doon siguro sa post ni nakita na siguro to ni Jason ni Sir Jason at sabi niya, mukhang akala ko nga magla-live si Sir Jason kasi may parang binanggit siya doon na pangalan ng babae. Tapos maya-maya nakita ko na may naglalabasan nito. Ang nag-post nito ay sino ba nag-post nito? Wait lang. Nawala. Pangalan nito? Basta Mayan. Oo. Mayan Pope. So, ayan po, mga kapatid. Ako wala naman po ako kontra dyan, no? Wala naman ako po kontra dyan kasi pagka babae ka at isang lalaki nagkagustuhan, wala naman pong problema doon. Kaya lang, kung may asawa ka, magkakaproblema ka sa asawa mo. Oo. Diba? Magkakaproblema ka sa asawa mo nito.
So, uulitin ko to be fair, hindi pa po secretary si Secretary Abalos sa mga panahon na yan, 2009, okay? At itong picture na to, inilabas ito matapos magla-release ng statement si Secretary Abalos nang napaninita nga doon kay Mayor Baste Duterte sa mga statement niya doon sa Maisog, okay? So, I don't know basta ang nakalagay dito, yan daw po ay dating nanalo ng Miss Mandaluyong noong 2008. Okay? At naging aspirant ng Star Trek from Batch 4 sa GMA7. Siya si Generica Edon Bagang. Now, okay? Kung totoo po ba ito? Oo. Ang tanong natin kay Secretary Abalos, kung totoo po ba to or inedit lang? Kasi, uso po yung editan ngayon, di ba? Kung mag-viral ito, mga kababayan, at halimbawa, na-pick up ng mainstream media, syempre, siguro, magpapaliwanag dyan si, Secretary Abalos. Pero, sa akin, tulad na sinasabi ko, wala namang problema. Wala namang problema na magagustuhan kayo ng babae. Babae, lalaki ka naman. Kaya lang problema, kung may asawa ka, doon tayo magkakaproblema niyan. Ay, ikaw po pala. Oo. Kasi ang dami na yun. Ang dami na nag-share ng ano na yan. Ang dami na hong nag-share ng picture na yan. So, now, ang tanong, ito po ba ay totoo, Secretary Abalos, or edited lang na picture din? Kasi, usong-uso ngayon ng mga editing Sabi ni Aida Makalindog, MJ, may napanood akong vlog ni Jojo de Guzman, ngumingi-wingi-wi. Baka magkaklase yan. Diba? So, yan lang. Kasi kung itong picture ito, totoo, parang nabaliwala yung yung statement na inilabas niya para kay Mayor Baste Duterte, di ba? Parang nawala yun. Kasi ang sabi na diyon, dapat may integridad tayo. Dapat professional, dapat we respect natin yung code of ethics. Hindi mo sinunod. Di ba? So, yan po. Matapos niya ilabas yung statement laban doon sa mga pinagsasabi ni Mayor Baste. Yan. Lumabas itong picture na to nung mayor pa siya. Totoo pic yan, boss. Matagal na yan, sabi ni Sense Slapper. Okay. So, siguro, alam na to ng asawa niya at nagkapatawaran na sila. Pero wala, nakita lang natin. Hindi naman nga ito sana topic natin. Kasi ang topic natin, si Pangulong Duterte. Okay? Pero baka mamaya, hindi naman to si Secretary Abalos. Tingnan nga natin. Ay, oo nga, no? Si Secretary Abalos nga pala talaga, no? Tulad na sinabi ko, walang problema yan. Okay? Kung wala kang asawa. Diba? Wawa. Sabi ni Blank Page, code of ethics daw. Yan ni Abalos. Walang problema sa pera. Marami ng Pilipinas dyan. Pinagnanakaw nga Sabi ni Felito Soto. Raquel Shiray, good evening. Fesay Dila Maligad, good PM. Diba? Sabi ni Gilbert Dizon, hindi lang sa asawa siya may problema. Sex siya, government. Where is the code of ethics? Dapat mag-resign siya o tanggalin. Diba? Sa bagay, di naman natin matatanggal yan di ba? Sabi nga nila, pagka politiko daw, may mga kabit-kabit. Ganyan. Hindi ko alam kung may mga kabit-kabit kasi di naman ako politiko Yan lang mga sabi-sabi nila. Oo.
Pero ito, matindi. Kalat na to, mga kababayan sa internet, no? Punta kayo sa Facebook. Oh. Type nyo lang, Secretary Benher Abalos News. Oh, yan. Makikita nyo agad yan. Number 1 yan. Oh. Okay. So, wala namang problema. Di ba? Wala naman ho tayong problema. Ang ganda ng babae, oh. Batang-bata. Sariwang-sariwa. Bagong hango, eh, no? Okay, next topic tayo, mga kapatid. Next topic tayo. Next topic tayo. Ay, nako. Code of Ethics. Sabi ni Saint Slapper, Code of Ethics po yan, sir. Blank page. Yung kamay ni Abalos nasaan? Nasa kipay. Grabe naman kayo. Oo. Anyway, mga kababayan, yun lang po. Sabi ko nga, wala naman pong problema yan. Wala naman problema sa atin. Kahit babae pa ng mababae, Secretary Abalos. Kaya lang, medyo nawawala ng integridad yung kanyang statement na Code of Ethics, Integrity, Professionalism, nung lumabas po itong video na ito, picture na ito. Ayan, grabe naman kayo. Paki-zoom in naman. Paki-zoom in nga ng Kips. Grabe. Oy, ikaw talaga, Romeo Balagiot, Okay, sabi ni Mutya, mga pulboronic gang. Nako po. Mahilig din pala si Sek Abalos sa amoy Johnson baby powder. Di ba? Sabi ni Crank Brothers Vlog, Code of Ethics. Ay, grabe naman kayo. Sabi naman ni Alin Patonona, baka single pa si Abalos sa picture na ito. Na hindi ko po alam, ha. Master, ano yan? Pandesal habagong hango. Ito talaga si Jess Balagtas, oh. Okay, so 1985 daw po nag-asawa sa saan mo to nakuha? Sabi ni kanina 1985 daw nag-asawa si ayun. Sabi ni Elizabeth, yun. Oo. Ayan batiin naman po natin si Nanay Elizabeth Oropesa. Nandiyan po pala si Nanay Elizabeth Oropesa at naloka ako sa photo. He was married 1985. Yan, si Ma'am Elizabeth Oropesa po ang may sabi niya, 1985 po. So, 1985, itong picture, 2009. So, ibig sabihin, may asawa na po pala talaga. Okay? So, anyway, wala naman tayong problema dyan. Problema nila yan. Kaya nakita natin sa nakita natin sa Facebook yan, nagba-viral. Tinamay na rin natin. Kasi ang topic natin, may may connection naman diyan kay Secretary Abalos, 'di ba?